Muli po, tumuhin tayong lahat mga kapatid bilang ating paggalang o pagpipitagan sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po yung matutunghayan sa libro ng Propeta Isaias, Kapitulo 8, sa mga talatang 21 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi ni Propeta Isaias. Panahon ng kaguluhan, maglalakbay sila sa lupain na pagod at gutom na gutom. Magwawala sila dahil sa gutom at susumpain ang kanilang hari at ang kanilang Diyos. Titingnan sila sa langit at igagala nila ang kanilang mata sa lupa, ngunit wala silang makikita kundi kaguluhan at kadiliman. Isang nakakatakot na kadiliman kung saan sila ay itatapos. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po natin makakapunan. At ngayon po mga kapatid, handa na po ba tayo? Amen. Sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. At ngayon po, ang ititindig ng Panginoon na magdi-deliver ng kanyang salita. Wala pong iba kundi ang ating kapatid, ang ating kamanggagawa. Tawagin na po natin si Pastor Mel Arnel Ventura Ro. Salamat po kapatid na Pastor M.Ray. May parang tunay. Hallelujah, hallelujah Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Announcement po muna bago tayo dumako sa ating paksa. Ang PCMC prayer meeting every Wednesday 6:30 ay nagpapatuloy po. At lahat po ng mga dumadalo ay may mga blessing ng karunungan o wisdom na nagmumula sa Lord na sila po ay natututong maging teacher. Diba? Gift yan eh, gift yan. Kaya lahat po ay inaanyayahan na mag-aral pagka Miyerkules ng gabi sa pagka malapit na. Hindi na mapipigil. No? Maaring noon mapipigil, hindi mo mapipigil yung missiles. Hindi mo mapipigil. Noon walang missiles eh. Yung pong binasang talata, yung ba ay hula. Yung ba ay naganap na. Maaring nagaganap noon, pero iba yung ngayon. Mamaya po, tunghayan po natin yan. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Meron ba, kapatid? Kapatid na Liwayway? Ha? Amen. Liwayway. Happy birthday to you. Pagpalain ng Lord, palakpakan ng Lord. Ang ating music ministry, palakpakan natin ng Lord kasi nakita ko yung panggol. Meron na pong gagamit niya sa linggo. Baka ako lalagay ko. Ang masarap tanggulin yan eh. Magagamit po yan. Ang BCMC Amihan Mission Church natin ay nagpapagawa ngayon ng gate. Bumili na ako ng gate na mating sa Lazada. Pasok ang 4,000, 5,000 siguro. Baka higit pa. Yun ay magandang tingnan. Pag nabuo yung church, pag binaksan mo ng linggo, ay disente. Magandang dating. Pag-pray po natin, tuloy-tuloy na po yan. Pag mapilinggo lang ang gawa, pilinggo lang available yung ating manggagawa, sa susunod na linggo ay baka matapos na ng ating Amihan Mission Church. Ang project period po natin for Sunday School teachers ay maaari pong maganap na sa March 26, tama ba yan? March 26, kita-kita po tayo doon sa may terminal, susundin ko kayo. At yun po ay magbaon tayo ng kanin ulam at yun po may iuwi kayong mga materials at ituturo doon paano nyo yung ituturo. Yan. Tuturo po doon yan. Ang Islam Academy ay nangihikayat pa ng mag-aaral. No? Yung gusto pang matuto ay welcome. Sa binasa ng ating kapatid na Pastor M.Ray, yan ba ay hula? Maraming nagaganap noon na pagtitingala. Wala pa nga aeroplano noon. Nakikita mo lang ibon.
Nung isang gabi, kasama na ko sa DWL, tumingala, binidyo, lumilipad, parang bulang ako. Saan galing? Sa pag-aaral, galing sa kundi Iran, Israel, US. Danger, mga kapatid. Sapagkat ang labanan ngayon ay labanan ng pananampalatayang Kristiyano at Muslim na terorista. Itong mga Muslim, dalawang klase Muslim, ano yung Muslim na bawal pumatay ng tao at yung Muslim na teroristang pumapatay. Na ang kanilang layunin ay lahat ng bagay sa mundo ay nilikha para sa mga Muslim. Kaya dating ang panahon na kanilang uubusin ang Christian countries. At ang Israel, bagamat hindi identified na Christian countries, lahat ng sumusuportang bansa doon ay Christian countries. At doon sa pag-aaral sa theory, isang pabagsak lang ng bomba lusaw, yung Asia, ang matitira, yung Muslim country. Ang nangungunang Christian country po ay ang Asia, United Nations. Maaring pagka pinabagsak ang panglusaw doon sa lahat ng bansang yun, hindi naman doon sa US yung tatama dahil madadama yung Iran. Maaring yun ay sa Asia pabagsakin. Para lusaw lahat, pati Pilipinas, lahat. Matitira lang yung Iran at yung mga kanilang kapatid. Kaya yung mga Muslim ay pinauuwi na ng Makkah para kung mangyari yun, pagbalik na sa Pilipinas o sa ibang Asia ay wala ng tao. Kung ikaw ay Muslim daw ay maaaring bibigyan ka na ng tig-isang hektaryang lupa. Sa iyo na yan. Sa panahong yun, ito man ay hula o hindi at nangyayari na, at ngayon palang nangyari, maglalakbay sila sa lupain na pagod at gutom na gutom. Dahil sa hula ng Biblia, magkakagutom sa iba't ibang dako, lindol, magkakaroon ng gera. At ito'y nagaganap na, dati naman nag-gera eh. Dati, pero nakakalusot yung petrolyo kasi alaman na lumilipad ng missile. Mga ang gera noon ay mga sundalo na barilan, walang lumilipad ng missile. Kaya, hindi ka pwede maglakbay ngayon para kumuha ng petrolyo kasi tamaan ka ng missile. Kaya pagka wala na talagang pumasok na nakalusot ng mga petrolyo, maubos ang petrolyo, ano ang mangyayari sa mundo? Babalik tayo sa kabayo. Patoke. May solar na ngayon. Solar. Dito pwede yun, pero sa baler hindi pwede. Hindi aahon ng bundok yun. Kaya magkakagutom, no? Mamamahal lahat ang presyo. Maglalakbay, maghahanap ng pagkain. Noon ay hindi pa siguro nangyari magutom sapagkat kahit saan pumunta meron ng pwedeng kainin. May mga ligaw na hayop, mga prutas, mga hinuhukay na tugi na sinlaki nito. Kamuting ganito kalaki, tugi daw yun, tugi. Yun, masarap daw yun. Ngayon, sa gutom, wala pa namang nagwala noon eh. Pero ngayon, meron na nagwawala sa gutom. Huwag ka magtitiwala ngayon kung hindi Kristiyano at hindi makadiyos ang kasama mo, kaibigan. Wala na kaibigan ngayon pag nagutom yan. Kahit kaibigan yan, papatayin niya, susunugin niya. At sumikat yung kapitbahay ko kasi sila yun. Mga kaibigan ko yun. Mga tiga-amihan nyo. Malapit sa Amihan Mission Church ang bahay mo. Nung leader. At nagwawala na sila ngayon. Maging yung itinapon yung kolong-kolong doon sa barangay bayan ni Pastor Emre sa Natividad. Ay hindi naman ganun kalaki yung pera. Dahil gutom na nga. Iba na kasi ang panahon ngayon. Nung panahon ngayon ay
Nung wili ka, ito hindi nangyayari mang gano'n na dahil sa gutom may papatay ng tao. Maraming paraan noon, lalo nung panahon ng Hapon. Diba? Maraming paraan. Pero ngayon, hindi na panahon ng Hapon. Panahon ng hipon. Pero wala ka pa rin mabiling hipon. Mahal. Mahirap na ang buhay, mga kapatid. Magwawala sila dahil sa gutom at susumpain ng kanilang presidente, ang kanilang hari. Sinusumpa na ngayon, kahit sino maging presidente, tatalo kami ng anak ko. E di, gawin natin, vice presidente si Robin, ayaw. Si Topo, ayaw. Si Soto, ayaw. Wala na. Si Romel Roque na lang. Ayun, natawa. Wala na eh. Kasi kasumpa-sumpa. Puro gutom mga abutin natin kahit sino maging presidente. Maliban kung si Pastor Emre Manuel magiging presidente. Yan ay tumutulong. Kahit sinisiraan, tumutulong. Ang tunay na Kristiyano ay hindi naninira, tumutulong. Nagpapalago ng simbahan kahit na sinisiraan tayo pag lumapit sa atin para sa anong gawain, tutulungan natin sila sapagkat si Kristo ang nakita natin sa kanila, hindi ang kanilang sarili. Dahil ang tunay na Kristiyano, ang Diyos ang nakikita, hindi yung masamang espiritu. Kasi pag nakikita mo si Kristo, ano pang alam sa inyo, masamang espiritu, wala na yun. In Jesus mighty name, wala na yun. Kasama mo si Kristo eh. Kaya dyan may mga nakakatakot na pananampalataya. Susumpain nila ang kanilang Diyos. Maging si Yahweh, si El Shaddai, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo ay susumpay nila. Wala na silang pakikinggan. Huwag kang magtitiwala dahil kahit sa basahan mo ng Biblia, pupuputan ka ng ulo. Ano kaya? Iba na sila ngayon. At titingala sila sa langit. Noong pag tumingala sa langit, wala namang eloprano. Puro ibon. Pag tingalaan pa ngayon, bagsakan ka pa ng ipot ng ibon. Wala, gano'n yun eh. Nung araw. Pero ngayon, pag tumingala ka sa langit, wow, bomba! Pag hindi ka nakatanggap sa Panginoong Jesucristo at tinamaan ka ng missile, hindi ka nakapunta ng langit. Hindi ka nakasiguro. Kaya kailangan siguruhin mo na pagka ikinamatay, pupunta ka ng langit at ang paraan lamang ay panampalataya mo si Kristo, hindi mo kailangan gumawa ng mga ritual. Si Kristo lang ang panaligan mo. Pag siyang kasama mo, ligtas ka kapatid. Walang pag-aalinlangan. Titingala sila sa langit at igagala nila ang kanilang mga mata. At ang kanilang makikita ay puro eroplanong sumasabog. Puro drone. Putukan dito, putukan doon. Sa Kuwait, dinig na dinig ang malalakas na pagsabog. Noon walang ganon. Ngayon lang yan. At doon sa hula ni Nostradamus na lulusawin ang daigdig ng apoy sa missile, sa nuclear, humihiwalay yung gumagawa nun para lusawin yung mga kalaban nilang Kristiyano. Mga kapatid, hindi mapipigil. At sinasabing hindi 3 araw na lang yung gera. Sa pinakamababang huli, 6 na buwan pa. At baka hindi pa matapos dahil mapatay mo man yung leader ng Hamas o leader ng mga ISIS na yun, ay meron pa rin 1, 2, 3, 4 na pumapalit. Hindi mo mauubos dahil mas marami ang Muslim kaysa Kristiyano. Ang Israel ay hindi mo masasabing Muslim. O maaari sila'y mabuting Muslim. At ito namang Iran ay masamang Muslim. Mga kapatid, kailangan natin tatagan ang ating pananampalataya sapagkat sa Pilipinas nakita na yung tinapsik ng mga missiles. Buti dito kumagsak. At nakaamba ang ating mga drone para sa luhin yung libu-libong missiles. Kaya may nagsasabing nasa
Red alert ngayon ang ating armed forces kasama yung mga reserve force. Reserve Army din po yan, si Pastor Enrique. Bukas makalaw na kayo ng formation bago. Kompleto. May Jump 316, may M16 pa. Doble. Maging mga konsyal natin, mga barangay kapitan ay tatawagan na para magserbisyo sa armed forces para lalaban tayo dahil sa pag-ibig natin sa bayan. Lalaban tayo. At pag hindi ka lumaban, Talo ka. patay ang mga anak ng patito. Ayaw ng Diyos na maubos ang kanyang lingkod. Kaya sa panahon ng gera ng mga Israelita laban doon sa mga Egyptyo ay hindi pinabayaan ng Diyos na mamatay ang mga Israelita, kundi ubos ang Egyptyo, dinulot pa ng Diyos sa dagat. Dahil sa gera, hindi pwedeng in Jesus' name, walang ganun. Patayan talaga yan. Hindi pwedeng wala kang gagawin para sa iyong pinagbayan. Ngunit wala silang makikita kundi kaguluhan paglingon mo doon. Kahit siyang kaluminon sa cellphone mo, may lilitaw doon, gera. May lilitaw doon, Nueva Ecija, sikat na sa patayan. Dati-dati sa droga lamang viral, ngayon sa patayan. Nakakalungkot mga kapatid, pero tandaan natin ito'y nakasulat na magaganap. Ang kaguluhan, manlalamig ang pag-ibig ng marami, kayo ay magtataka kung kukunti na lang kayo. Sapagkat yung hula na kasaad na nangyayari sa inyo, itatakwil ng kanyang kapatid, ang kanyang mga mahal sa buhay. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Dumating na yung panahon mga kapatid. Maaring noon ay hindi pa. Pero ngayon ay iba yung galit na namumutawi sa mga taong ginagamit ni Satanas na kahit magbihis anghel, mababanaag mo pa rin na pwede kanyang sirain, patayin. Kaya pasalamat tayo, dito ay walang ganun. Lahat tayo ay magmamahalan bilang ating misyon. Ang kanilang makikita ay puro kaguluhan, kadiliman, sapagkat oras na bagsakan ka na ng missile, dilim na makikita mo kung saan doon sa kaguluhan, kadiliman, ay magiging walang katapusang paglalagablab na apoy. Matatawaging impyerno kung saan doon sila itatapon. Isang nakatatakot na kadiliman na hindi pa nangyari sa balat ng lupa na ngayon pa lang umiyak na yung mga scientists sapagkat nakikita nila na ito palang sinasabi ng Biblia ay mangyayari at nagsisimula na mangyari. Mga kapatid, magugunaw ang daigdig. Katulad ng planetang sinabing nagunaw na mayroong mga dating nabuhay na wala nang nakatirang buhay. Dahil lamang sa sariling kapakanan, maaring malusaw, magunaw, maaring may mabuhay, at bago sana mangyari yun, tayo ay ma-rapture na ng Lord. Baptist yan si Pastor Roque, no? Re-rapture, kasi naniniwala tayo sa rapture. Uy, dyan ako kasi Baptist. At bago sana mangyari yun, ay ando na tayo bilang sundalo ng Lord. Na kung saan, uubusin na natin ang lahat ng masama at maghahari na ang Panginoong Isus. Kaya tawagan ko po ang music ministry para po awitin yung puso ko'y dumudulog sa iyo. At papakumbol at nagsusumano. Kailangan po natin gawin. Kailangan po natin dumulog sa Diyos upang ang lahat ng kaguluhan, kagutumang nakabanta, kahirapan na ngayon pa lamang nararanasan na hindi nangyari noon. Na ngayon ay pati Pilipinas ay sumasali sa gera at may sariling gera.
Idalangin natin ang ating bansa. Idalangin natin ang ating mga Brother kapatid. Jeremy Katara. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, dumating man ang bagay nito na kinatatakutan ng madla. Dumating man ang kagutuman, kauhawan, kung dating ang panahon na wala na mabibiling petrolyo at hindi na kaya ng bulsa, sino pa ang kukuha ng bigas? Paano kang bibili ng bigas kung ubos na bigas at durante? Paano kang bibili sa kabanatuan kung wala nang gustong tumakbong sasakyan? Yung iba nga mga hulugan, isinurrender na dahil wala nang panggas. Hindi na sila kumikita, hindi tataas ang pasahe sapagkat doble na ngayon ang halaga ng petrolyo. Kapag dumating yun, mangyayari na nga ito na maglalakad, magbibisikleta, swerte yung mga may kabayo. Eh tayo kalauman, wala. Kaya mahirap. Kaya itulog natin. Kaya na mga bukas makalawa, sa guto mo, akala mo nilagang baboy ang kinakain. Nilagang pusa na pala. Kasi ganun talaga. Sa awa ng pamilya mo sa'yo na may pakain. Nung hirap na hirap ang buhay ko mga kapatid, meron akong adobong ahas, nagugutom yung anak ko. Pinakain ko, pinalapat ko eh. Sarap na kain ako, sarap pala ka yung ahas. Masarap ko nga eh. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba at susumawo. Pagindagatin mo, ikaw ay mamasdan, makaligahan, sa'yo ay umisan. Tayo natin ito ngayon, sabay po natin. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba at susumawo. Paglapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaligahan, sa'yo ay umisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banalong tahanan. Luluhan ang iyong wakas na pagsinta. Taluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, hallelujah, Lord Jesus Christ. Lahat ng mga alam mo, Panginoon, tumutulog sa iyo. Nararamdaman ang mga kahirapan, pag-usik darating, ang gera ngayon pa lamang mangyayari na kaya magpasabog ng malaking pusa. Na kung saan, Panginoon, maraming paghihirap. Panginoon, iligtas mo ang mga anak mo nito. Nananalig kami na hindi mo iiwan, ipapabayaan man ng sino mang tumutulog sa iyo, nagpapakumbaba at nagsusunod. Panginoon, ang mga may sakit karamdaman namin kapatid, patuloy mong pagalingin. Palakasin, Panginoon, naniniwala kami na ang hindi kaya ng doktor na tao ay kaya mong pagalingin sapagkat ikaw ang dakilang doktor na gagamot sa patuloy na sakit karamdaman. Walang imposible sa iyo. In Jesus' mighty name, hallelujah, Jesus Christ. Sa mga nanonood, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mong ingatan bawat isa. Dito'y na ibang parang kamay mo yung bawat isa. Patuloy ang padama sa amin ang araw namin gawin. Patuloy ang ingatan ngayon sa lahat ng buhay ng bawat isa. Patuloy ang pagkaroon ng maayos na kabuhay, siksik, liglig, mahapaw.
Panginoon. In Jesus' mighty name, Panginoon, purihin ka sapagkat sa iyo lahat ang kalulhatian, kapurihan, magpakailanman. Ito po ang aming sanot na langit. Papuri po salamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang hindi malirik na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtungo sa krus ng Kalbaryo, taglayin ninyo ito sa inyong paghayos hanggang kay pumaroon, ang tungkulin ninyo na sundin ang pinag-uutos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumalang ng langit at lupa, na gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, manatiling tapat hanggang wakas. Ipangaral niyo sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat. Sumainyo ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso at isipan sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa kanyang kalulhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin sa pakikipisan ng Banal na Espiritu sa kanyang kalulhatian, kadakilaan, kapurihan, kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng bagay mula pa noong una, ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang magkapatid sa Panginoon. Loobin mo ang buhay ko ay maging tahanan. Ay, si Honor Boys. Ganda ang boses ng mga sister, hindi na ako. Kami pa ito.